Sa likod ng makukulay na kalye ng Isabela City, may mga kwento ng kabataang hindi natin palaging nakikita. Mga batang lansangan na araw-araw humaharap sa gutom, takot at kawalang katiyakan. Ngunit sa puso ng pamahalang lungsod ng Isabela, may pangarap para sa kanila. Sa pangunguna ni Mayor City Jalia Turbin Hataman at sa pamamagitan ng masigasig na serbisyo ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, sa pamumuno ni City Social Welfare Officer Nor Aina B. Esmara at Supervising Administrative Officer Robert Arsenia, inilunsad ang Project Akbay Bata, Happy Isabela Services for Street Children. Isang proyektong naglalayong maging sandigan at tanglaw sa mga batang matagal nang lumalakad sa landas ng kawalang katiyakan. Opisyal na sinimulan ang proyekto noong ika-22 ng Mayo 2025, ang unang hakbang sa 4 na yugto ng pagmamalasakit. Kasunod nito ang mga sesyon noong May 28, June 4 at June 11. Bawat isa, puno ng aral at alaga. Natutunan ng mga bata ang mahahalagang kaalaman tulad ng pagbasa, pagsusulat, alpabeto, mga numero at kulay. Kasabay nito, sining at pagkukulay ang nagtulak sa kanilang pagkamalikhain, habang isang simpleng demonstrasyon ng tamang paghuhugas ng kamay ang nagturo ng kahalagahan ng kalinisan, isang hakbang patungo sa mas naayos na kalusugan. Hindi lamang ito pagtuturo, kundi pakikipag-ugnay. Pakikipag-ugnay na may respeto, malasakit at pagtanggap. Kasama sa bawat araw ng proyekto ang masustansyong pagkain mula sa mobile kitchen, sa tulong ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, pinamumunuan ni Sir Usudan Salasin. At upang matiyak ang kalusugan ng mga kalahok, isinagawa rin ang libreng medical check-up ng City Health Office, isang patunay na bawat bata ay mahalaga. Hanggang sa dumating ang huling araw. Noong ika-3 ng Hulyo, sa Plaza Misericordia, sabay-sabay na nagtipon ang mga batang lumahok sa proyekto. Ngayon ay may kakaibang ningning sa kanilang mga mata. Bilang pagkilala, tumanggap sila ng school supplies at hygiene kits, maliliit na bagay ngunit malalaking simbolo ng pag-asa. Okay, Happy Isabela po sa ating lahat. So, what we are doing right now is the 4th session for our Akbay Bata program. So, yung Akbay Bata program po is designed po para sa ating mga street children. So, sila po yung mga bata na hindi nag-aaral, no, yung nasa lansangan lamang. So, with the help of the City Social Welfare and Development Office, we come up with this project. Gusto natin ma-change yung narrative natin na i-rescue sila tapos natatakot sila or natatrauma yung mga bata. So by this approach, no, we innovate our programs, yung Akbay Bata. So ay parang, ano ba to, tawag nito, yung friendly approach na
gusto namin in the upcoming days or months to come or years to come, no makikita nila yung sasakyan ng CSWD para, matatakot na sila. So we want to change that, no, na pag makita nila yung sasakyan ng CSWD, sila na mismo yung kusang lalapit. So, with this program also, gusto namin ma-integrate yung mga parents ng ating mga street children. So bigyan natin sila ng mga orientation. So we will impart knowledge on the importance ng education ng mga bata po natin. Kasi importante po yung education kasi karapatan po ito ng mga bata po natin. No, regardless kung street children ka man, karapatan po nila na magkaroon po ng proper na education. So with that, thank you so much and thank you din sa lahat ng mga partners natin. Of course to Mayor Dada for always supporting us in our endeavors. Kabayan ko, sa pangarap kami, habo pamilya kami, kabayan kami ng high school, habo kalagyan bahan kamastaran, subay niya like bird, niya itainaan, nandiyan niya po ang loksin. Kabayan ko sa bakay school ako hap, katabang ko mapamilya ko, mga sakasit ko, katabang bamakaman kami. Magsukol ako nito, handamikian na ni si Ma'am Dada. Nayaan, ang masigalang pati sigama muan ko, no? Nang kan na kami pa ito, sigama matuntun kami ang school, bansanira pang school kami. Ang kan namin kami masigala mayay soan, ba't kami sa lekati o sa inaan? Basta ako to ang school, minsan ako ito tanghala, masya ako sa magamu mainto, basta lang bakatan kinagamuin, nang sana pagkakan, baka kung gaya nga mo. Na niya pagbansigan makami at magsulat, minsan kami gaya kahati kami, naling sigama kami. Magsarang sugo kami ni si Mayor Dada, pasalan. Binonan kami ay takakan. Based on my experience, I thought kasi yung mga street children like them, like wala talaga silang knowledge when it comes to education. Pero nung like kanina sa mga school activities kanina, nagulat ako kasi may mga talents pala sila, may mga skills pala sila kayang ilabas. Like hindi lang talaga sila sa paghihingi na marunong pala sila like mga paintings, like sa pag-solve ng mga puzzle doon kanina, like sa pagsulat, they know how to write talaga, they know how to like to paint, to imagine what they want to draw talaga kanina. As in, sobra akong na-amaze kanina. Sabi ko, yung mga bata na to, pag nakapag-aral talaga, pag nabigyan sila ng programa para sa kanila, for sure talaga ako, hindi lang hanggang dun lang yung kaya nila. Mas marami pa silang ma-explore dito. As in, thank you. Honestly, as for what I observed, these children, yung mga nakikita nating bata dito sa gilid-gilid lang, you can literally observe their eagerness, their enthusiasm. I mean, their enthusiasm, their excitement. Just by looking at them, makikita mo yung excitement nila na, na gusto pa nilang mag-learn, na gusto pa nilang mag-grow. And because of this program, nakita natin na ang gagaling nila, na may galing sila, may strength sila, may skills sila, abilities na to learn. So, ang kailangan lang talaga dito is yung i-show up na may mag-guide sa kanila or mag-help sa kanila to show their capabilities. Kasi these children, there is still a bigger future for them. There's just need a guide and help from other people. Ngunit ang pinakatatawni ay ang masayang paglilibot sa Fuego-Fuego Children's Park, isang lugar kung saan, kahit saglit, naging tunay na bata muli ang mga batang ito. Malaya, masaya, ligtas. Mga halakhak na minsan ay nawala, muling narinig.
Mga mata na dating may alinlangan, ngayon puno ng pag-asa. Habang sila'y naglalaro, ang kanilang mga magulang naman ay lumahok sa mga information session upang palalimin ang kanilang kaalaman sa karapatan ng bata at kung paano nila mas mapapangalagaan ang kinabukasan ng kanilang anak. Magandang hapon po sa lahat. Honor Aina Asmara po from the City Social Welfare and Development Office. So ngayon po, isa sa mga activity ng City Social Welfare and Development Office ay yung sinasabi nating Akbay Bata. Under po ito sa LCPC program. So, 4 na session ho yung ginawa natin from first week of June until na yung last session nila. So, sa last session, meron tayong mga paintings na ginawa kanina, and then ngayon may educational tour sila. So at the same time, simultaneous yung activity natin, yung parents, meron din tayong orientation. So nag-invite tayo ng mga partner agencies like DOLE, ALS, yung IPMR natin nandun din, at saka yung WCPD. So nagkaroon ng orientation ng rights ng mga bata na hindi dapat yung mga bata na sa street. So yun po, may mga programs and services na dineliver sila, at least yung mga parents pwede ho maka-avail. So part dun sa mga bata, after that, dinanahaw natin sila dito sa Pego-Pego. At least may chance sila na makigamit ng mga facility dito. At nakita nyo ho naman sa likod ko, nag-enjoy ho talaga sila. So, syempre, hindi ito magiging posible kung hindi po dahil sa support ng ating mahal na mayora na si Honorable City Daria Binataman. Mayor, salamat po sa lahat ng support na binibigay po ninyo sa atin sa mga vulnerable sectors po dito sa Isabela City. Thank you po. Ang Project Akbay Bata ay hindi lamang proyekto. Isa itong pangakong walang batang dapat maiwan. Isa itong ligtas at makataon ugnayan, isang pagtuturo na ang bawat bata, anuman ang pinagmulan, ay may halaga, may karapatan at may pangarap na kayang abutin. Sa lungsod ng Isabela, patuloy tayong naninindigan. Walang batang dapat kalimutan. Walang batang dapat pabayaan, at walang batang hindi kayang mahalin ng isang lipunang may puso. Isa TV Production. Your only island TV channel.